Yung video, Well, yes, but right now may lumalabas po na ganyan. wala yan. There's no such thing. Well, I can see that hindi lang leader, lahat leader dito, maraming mayor dito nagpupuking. Bakit biglang kumambyo si PRRD na lumalabas, tinutulungan niya na si PBBM? Nag-reconcile na ba ang Marcos and Duterte family? Anong dahilan na mag-reconcile? Grabe nang awayan nila eh. Bakit mo biglang tulungan yung administrasyon na nagpipersecute na sa iyo, si kay Tatay Dio, at sa anak niya, si ano yung mga persecution na ginagawa ng administrasyong ito sa mag-amang Duterte? Yung confidential funds ni VP Sara na kinawawa nila ang VP natin. Next, impeachment. Gusto nilang patanggal. ICC, pinapasok na. Nandito na sa loob. According to Attorney Roque and Maharlika. Ano pa? SMNI. Kinancel na nila, sinuspend na nila ang SMNI. Wala na ang programa ni Tatay Digong gikan sa masa para sa masa. Anong reaksyon ni Digong? Sabi niya, you have violated my constitutional right. And then ito ngayon, yung matindi, yung charter change na wino-work out ni Tambaloslos sa Kongreso, People's Initiative. Bago mag-2025, approve na yung charter change na yan para mag-change tayo ng government, maging parliamentary system na. Ang mangyari, acting o initial Prime Minister si PBBM, later on, si Tambaloslos na, si BBM, presidente na lang na wala namang powers. Okay? Tapos yung ginagawa ngayon, nagpapapirma na ang mga mayors, according to Congressman Lagman, bayaran. Nagkakaroon na ng bayaran para lang magpirma ang mga tao. Okay? Ang modus operandi nila is either ayuda, papirmahin yung mga tao, magtanggap ng ayuda, or parang update daw ng voters list. Papipirmahin yung mga tao. Yun ang ginagawa na ang purpose lahat nito is para maitsapwera na si VP Inday Sara sa political power. Ano ang magiging role ng Vice President kung parliamentary na tayo? So, taking all these things in consideration, bakit tutulungan ni PRRD itong administrasyon? Kasi kung totoo na walang pulboronic video, tinutulungan niya na, clear na kayo, wag na kayong mag-alala dahil sinabi ko walang pulboron video. Never nagagawin ni PRRD yun. Yung sinabi niya na walang pulboron video is a contradiction of himself. Kasi nung una, sinabi niya na si BBM bangag, adik. Yun ang sinabi niya. Ngayon, sinabi niya walang pulboron video, hindi adik si BBM. Di ba contradiction yun? Ang Presidente Wais, hindi niya pwedeng kontrahin ang kanyang sarili. Patibong lang yun. Analysis ko, patibong talaga yan. At pag pumasok sila sa patibong, patay sila. Okay, another reason na sinabi niyang ganon, na walang pulboron video. Ang sambayan ng Pilipino, atat na. Marami na. Kahit nga ako, atat na atat. Ilabas nyo na! Ilabas nyo na! Hindi pa right time. Kasi in everything there is a timing. Hindi ko lang ma-explain ano yung timing. But nakikita ko na yung rason. Hindi pa maganda na ilabas yun, tapos magkaroon ng uproar at magkaroon ng change of leadership, uupo na si VP Sara. It's not good for VP Sara na maging presidente as of now. Hindi ko lang ma-explain. But nakikita ko yung utak ni PRRD. So sinabi niya na walang pulboron video para tumahimik, kumalma muna ang mga tao na wag nang magtanong nasaan ang pulboron video, kailan nyo ilalabas. Di ba? Tahimik na dahil wala eh.
ang tao maniniwala na wala. Ba't yan ang gusto ni Digong, Tatay Digong, na wala talaga. But then, on the right time, naghihintay lang siya ng right time, ilabas na yan, pasabog na yan, yung panahon na ang administrasyon hindi na nakaredy, they will be caught by surprise. That is my analysis, opinion, nasa inyo na. Kung maniwala kayo, hindi, basta ako. My position, my belief, hawak ni PRRD ang pulburon video. Huwag muna kayong magsaya dyan sa Malacanang dahil ang huling halakhak na don't believe everything he says. Double agent Marami ang nambabatikos na, lalo na si Fair Lady Marlica, ako, mga fake news peddler daw kami. Okay lang. Si Tatay Digong is a genius political strategist. Maro kung sa Bisaya. Don't believe everything he says. Double agent kung magsalita, it has double meanings. Okay? So, tumatawa ngayon ang taga Malacanang o sino man yun, but may nyo, ang huling halakhak. Tingnan natin kanino ang huling halakhak. Iba ang personality ni Tatay Digong. Mahilig ito sa saywar o psychological warfare. Mahilig magbitaw ng salita para testingan niya yung reaction ng kanyang target audience. Pinapapasok lang niya sila o kayo, I don't know, sa isang patibong. May analysis. Ano yung mga katibayan ko na meron talagang pulburon video. Una, nung bago mag-election last year, yung medyo galit si Tatay Digong, pasaring siya, na merong kandidato na adik, nagko-cocaine, na weak leader, na pangalan lang ng tatay ang dala-dala. O, di ba? So, ano ang basihan ni PRRD sa pagsalita nun? Very confident siya eh. Noon pa, nakita niya na ang video. Remember, yung pasabog ni Maharlika galing sa Puting Ahas na hindi pa nasasagot ng Malacanang, hindi rin sinasagot ni Tatay Digong. Si Mr. BBM kasama sa narcolist noong 2017. Remember, ang campaign promise ni PRRD, pag manalo siya, lilinisin niya ang ating bayan sa droga. 6 months nga lang ang termino, time frame niya, in 6 months. So, nanalo siya, umupo siya July 2016. So, supposed to be December, tapos na ang war on drugs, nalinis niya na. But later on, inamin niya na I was wrong. Kasi malalim na ang kalakaran ng droga, malapit na tayong maging narco-state. So, noong 2017, nakulate ng mga data yun, nagkaroon ng narco-list. At binabasa yan ni Tatay Digong. Sa yan, yung mayor ng Iloilo, Mayor Mabilog ba yun? Tapos may general na pulis, yung taga Cebu. Kalimut na ko, marami siyang So itong si Mr. BBM, kasama. Isa na siya sa babanggitin ni PRRD na kasama sa narcolist. Ibig sabihin, hindi lang siya user, but protector, kung narcolist. But itong si Senator Remy, nakiusap. Okay, so, ito, kung totoo na walang video, kasi yung pagkasabi ni PRRD sa press conference, sandali lang, wala yan.
Video yan. Ganun lang. Typical Digong style na pinaniwala naman kaagad ng ibang tao. Ba't ako? Hindi ako naniwala doon. Dapat si Senator Amy at sa katita PRRD magsalita. Pabulaanan nila yung expose ni Maharlika na kasama si Mr. BBM, yung narcolist noong 2017. Ano, may nagsalita na? Wala pa naman. Ibig sabihin, may semblance of katotohanan yung revelasyon ng puting ahas ni Maharlika na kasama si Mr. BBM 2017 na narcolist. So, bakit Senator Amy, hindi kayo nagsasalita? Kayo ang lumuhod eh. Oh, si Tatay Digong, dapat kumplituhin sana niya na kasi dalawa ang issue ngayon eh. Narcolist, tapos pulburon video. Related ito, kailang dalawang issue. So, hindi man nagsasalita si PRRD tungkol sa narcolist, tahimik siya. So, ako, naniniwala ako na kasama si Mr. BBM sa narcolist noong 2017. Naniniwala ako na pinagbigyan ni PRRD si Amy dahil family friend sila. Matagal nang magkaibigan ang dalawang pamilya at saka marunong ding tumanaw ng utang na loob si PRRD kasi si Governor Amy pa noon, siya ang unang gobernador na nag-declare ng support kay Mayor Rodrigo Roa Duterte at landslide ang panalo ni PRRD Mayor Duterte sa Ilocos Norte. So kung ako si PRRD at ganon nga ang sitwasyon, most likely pagbibigyan ko. Hindi mo maiwasan yan, political concession. O sige. Dahil magkakaibigan tayo, natulungan mo rin ako, di tulungan ko kayo, sige na. Hindi ko na i-announce. Ibulgar ang kapatid mo. But, sabi niya, turuan mo ang kapatid mo na huwag nang ganyan, harapin niya ang ganyang problema sa buhay, magpakatatag siya. So ako, it makes sense, naniniwala ako na gano'n nga usapan. Kaya nung kandidatuhan na, bakit hindi diretsahan si PRRD na sinabi niya, yan, si BBM nagkukuking, papasaring lang. To me, tinutupad lang, nire-respeto lang, may word of honor si PRRD, yung usapan nila ni Senator Amy na huwag nang banggitin. Kaya patapsing lang, hindi niya pinangalanan, kaya lang very clear na pangalan lang ng ama niya ang dinadala. O, sino yung mga kandidato na may ama na pwede niyang dalhin? Wala. Si BBM lang. Ang pangalan ng ama niya, Marcos Sr. So, very clear na si BBM kailangan. Oh. Okay, so, ang aking opinion, analysis, belief, noon pa, kaupo ni Tatay Digong, 2017, nakita niya na yung video. Sa tingin ko, yung video na yan, hawak ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency, at si PRRD, dahil presidente siya kumuha na siya ng kopya niyan. Okay. So yan, ang una kong prueba, nasa inyo kung maniwala kayo hindi, basta ako nagpapaliwanag lang para maintindihan yung gustong maniwala. Pangalawa, si ex-Senator Nikki Cositing. Pakinggan nyo yung kanyang pagsasalita before election. Very sure si ex-Senator Cositing na dorogista yan, walang ginagawa kundi ganyan, mag-happy-happy.
Ako, naniniwala ko doon na my first hand knowledge si Senator Cositing tungkol sa ginawa ni Mr. BBM when it comes to this illegal drug is concerned. And then, next, proof. Si Marlica, nag-vlog na kanina eh. Ako, naniniwala ako dito kay Marlica yung kanyang pinaliwanag kanina. Yung unang pagkakataon na nalaman niya tungkol sa Pulburon video, inilista ko dito eh. August 2022. Kaibigan niya tumawag. Hindi pala kaibigan niya. Yung kilala, kailan very close sa First Family. Have you watched the Pulburon video? Nilista ko eh. Para hindi ako mawala. Ito yung vlog ni Marlica kanina eh. Yung binebenta ng 10 million. Okay. Have you watched the Pulburon video? Hindi nag-yes or no si Marlica. Mautak talaga itong si Generala Marlica. Sabi niya, ikaw, napanood mo na ba? Okay, so balitaktakan hanggang sinabi nitong tumawag na ibinebenta nga eh. Meaning to say, napanood nitong tao na ito, yung tumawag kay Marlica, napanood niya. At nahantong yung usapan nila, ibinebenta ng 10 million pesos yung video na yun. So, bilhin mo na, sabi ni Marlica, dahil mayaman yan eh. Bilhin mo na. Baka naibenta na sa iba. Ay, nako, sabi ng tumawag, nabudol tayo. Bakit ganito ang sitwasyon sa ating bansa? Bakit binutuhan natin itong tao na ito? Nabudol tayo. If only alam ko lang na ganyan siya, hindi ko siya bubuduhan. So ito, budol ito. Itong tumawag kay Marlica, nabudol. Nagsisi, bakit niya binutuhan? Anyway, sabi, sige na, bilhin mo na at itago mo. Itago mo. Okay. So, ibig sabihin, as far as Marlica is concerned, nandyan talaga yung video at sabi niya, marami na ang nakahawak sa video. So, nasa inyo. Kung kanino kayo maniniwala, maniniwala ako kay Marlica. Ako naman, may sariling source ako. Na nabanggit ko na sa una kong vlog kaninang umaga na as early as October, pasa na sa akin ng informasyon itong aking puting ahas na napanood niya si Mr. BBM na yun nga, yung Pulburon video. Plus, isa pang video na panood niya na yung babaeng aswang may malaswang video. Sex video naman. So, may very damaging yung ganong allegation. Pinabayaan ko lang. Hindi ako nag-comment. Basta gano'n lang. Wala. Waiting for other sources. Ganon ang aming training sa military. I-process mo lahat ang information. Huwag basta-basta maniwala. So, hindi ako naniwala itong revelasyon ng aking puting ahas noong October. Kailan, noong itong magkri-Christmas na, o after Christmas ba, pinoputok ni Marlica ang tungkol dyan. Tapos, yun na, nagbabasa ako sa mga comments. Nako, may nabasa akong comment na napanood na namin yan, sir. Very clear ang mukha niya kasi naka-high definition. So, ako 100% sure ako dito sa aking source kasi napanood na rin niya. Ang nagpalabas sa kanya, ang nagpakita sa kanya, pamangkin niya na active Army Colonel, PMA graduate. Galit na galit ang kanyang pamangkin.